ako magyat ang preno. Huwag ka nga magbiro na ganyan. Hindi ako nagbibiro. Ayan o, tignan mo. Kahit pa ulit-ulit kong tapakan itong preno, ayaw talagang gumana. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Likas na raw sa isang tao ang mandaya at manloko. Mas madali raw umasenso sa ganitong paraan. At ni hindi nila alintana ang magiging bunga at kabayaran ng kanilang ginagawa. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Mando sa ating dulang sa kanyang panahon. Anong diferensya ng kotse ko? Ma'am Beron, meron po tayong papalitang pyesa. Ganon? Oo. Magkano magagastos? Mga 10,000 po kasama ng labor. Gano'n naman katagal yun magagawa. Kasi kailangan kong gamitin agad. Ganun ho. O sige Oo. po, ma'am. Sa inyo na lang po unahin ko. Naku, ang dami mong nakabilang gagawin dito sa talyer. Nakakahiya naman doon sa ibang mong customer. First come, first serve pa naman. Kayo pong pinakamatagal ko ng suki, kaya kayo na pong uunahin ko. Talaga? Oo. Naku, maraming salamat, ha? O, hindi bali. Bibigyan na lang kita ng tip. Naku, yan ang gusto ko sa inyo, ma'am. Kayong pinakamabait at pinakagalante kong customer. Kaya kayo rin pong pinakamalakas sa akin. Grabe ka, Mando. Ang lakas mong tumaga. Ano? Wala naman talagang sira yung kotse ng customer mo. May lilinisin ka lang pyesa, di ba? Siyempre, diskarte lang yan. Anong diskarte doon? Panloloko ang tawag doon. Hindi. Bagay talaga sa'yo ang pangalang Mando. Mandurugas ka kasi. Ikaw talaga. Wala naman siyang alam sa diskarte ko dahil magandang serbisyo ko. Kaya nga siyang pinakamatagal ko ng suki. Kaya matagal mo na rin siyang niloloko. O ba, Edwin? Mayaman si Ma'am Beron. Kaya kung tutuusin, barya lang ang kickback ko sa kanya. Hindi niya mararamdaman yun at siya pa. Kumikita ka rin naman, di ba? Yun na nga eh. Nakukonsensya na ako dahil ako ang may-ari nitong talyer. Baka pati ako ay kasamang makarma dahil sa katarantaduan mo. Oy, kumusta na si Mando? Ayos ba yung trabaho niya? Hindi ko na po gusto ang mga ginagawa niya eh. Ha? Dinadaya po niya mga customer namin. Bakit kayo mo lang sinabi sa akin? Nakakaya naman sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Nako, wag na po. Magagalit po yun sa akin. Iisipin po niya nagsusumbong ako sa inyo. Anak ko si Mando. At obligasyon kong ituwid ang mali niyang ginagawa. Dapat nga. Noon nung pa ito sinabi para hindi siya mawili. Oh, eto yung pangalan ng pyesa. Gawan mo na lang ng sibo. Gawin mong 7,000. Anong 7,000? Mahigit 3,000 lang ang presyo nito, ah. Kaya nga bahala ka na eh. Pwede mo naman doktorin yung resibo, hindi ba? Grabe ka naman, eh. Alam mo bang ako na nahihiya kay Edwin dahil kinakasangkapan mo itong auto supply niya sa pangungulimbat mo? Gusto ko na nga mag-resign bilang cashier niya, eh. Ano ko ba naman, Sally? Hindi mo ba naiisip na para rin sa kinabukasan natin itong ginagawa ko? Sa katunayan, ang laki ng savings ko. Ewan ko, Mando. Oh. Pero parang tinatabangan na ako sa'yo. Gusto mong bumili ng sasakyan? Slightly used lang, murang-mura. Teka, magkano ba tsaka anong klaseng sasakyan? Van, galing Korea. Parang bago pa pero 250,000 lang. Kulang ang pera ko eh. Oh, Mahigit 100,000 lang ang pera ko sa bangko eh. uy, umutang ka na lang kay Edwin. Tapos, pag nabili mo yung sasakyan,
di ibenta mo uli. Madali na yung ibenta ng kalahating milyon. Oh, di ba, laki ng kikitain mo? Legal ba yan? Oo naman. Dami ko na nga kakilalang bumili. Okay, sige, call ako. Kukuha ko ng isang unit. Ano ka mo? Magre-resign ka na? Nahihiya na kasi ako sa iyo eh. Alam mo na sigurong ibig kong sabihin. Bakit ka kasi pumapayag? Kung talagang mahal mo si Mando, hindi mo dapat kinukusinti ang kalokohan niya. Mag-aaway lang kami. At ayokong dumating ang oras na tayo naman ang mag-away. Kaya magre-resign na lang ako. Sally, kailangan kita rito sa auto supply. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan, kaya huwag kang aalis. Pero hindi ko na nga masikmura ang ginagawa ng kaibigan mo. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Wala ka rin naman magawa eh. Alibasa, isa ka rin konsentidor eh. Gaya ng nasabi mo, ayoko rin mag-away kami. Pero hindi ko na mapapalagpas ang ginagawa niya. Kaya magtulungan na lang tayo. Para naman kayo sirang plaka. Paulit-ulit lang po kayo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang ina. Inay, hindi na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. Kaya hindi nyo na ako kailangang pagsabihan. Sigurado ka? Alam mo ang ginagawa mo? Oo. Wala naman taong perpekto eh. Pero hindi naman ako katulad ng mga buhayang politiko na garapal kung magnakaw sa taong bayan. Pero para natin pagnanakaw yung ginagawa mo, di ba? Okay, Nay. Sabihin po natin pagnanakaw ang ginagawa ko. Pero namimili po ako ng nanakawan. Binabawasan ko lang ng konti ang kayamanan ng aking mga customer. Mas malaki nga pong nagagastos nila sa kanilang bisyo kaysa sa mga nakukuha ko sa kanila. Ay, nako. Oh, Ibang klase talaga ang katwiran mo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hindi mo ako masisisi balang araw dahil hindi ako nagkulang na paalala sa iyo. O ano masasabi mo? ayos. Ang ganda. Para talaga brand new. Nakita mo naman ang makina, di ba? Oo, kaya nga hindi na ako nagdalawang isip pa eh. Buti na lang pinautang ako ni Edwin, kaya 125,000 lang ang pinitiwan kong pera. Di bali. Pag naibenta mo to, mababawi mo rin yung pera mo. Ang laki pa ng kikitain mo. Ganun na nga. At gagawin ko ng business ang buy and sell ng sasakyan. Pero, teka muna. Oh, bakit ganun? Ayaw kong magit ang preno. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Ayan o, tingnan mo, kahit paulit-ulit ko tapakan itong preno, ayaw talagang gumana. Ako, hindi! Mapapagka tayo! Please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Kumusta ka na? Eto, minor injury lang ang inabot ko. Pero si Mando, siya minalas dahil andun pa siya sa operating room. Lalagyan daw ng bakal ang binti niya. Ano ba talaga nangyari? Nawalan kami ng preno eh. Nabangga kami sa poste. Paano nangyari yun? Mekaniko si Mando, kaya imposibleng hindi niya na-check ang kondisyon ng sasakyan. Grabe. 3 buwan din bago ko tuluyang nakarecover. Okay lang yun. Ang importante, buhay ka pa. Kaya sana naman, naging aral na sa'yo ang nangyari, ha? Oo nga eh. Ang laking perang nawala sa akin tapos
Ang laki pa ng utang ko sa'yo, Boss Edwin. Ikaw din ang sumagot sa hospital bill ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Kalimutan mo na yon. Tulong ko na yun sa'yo. Basta magpakatino ka na. Yun na lang ang hihingin kong kabayaran. Oo nga, Mando. Magpakatino ka na. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa amin ng nanay mo. Oo, pangako, Sally, Boss Edwin. Ayusin ko na ang buhay ko. At hindi ko na uulitin ang ginagawa kong panlalamang sa aking kapwa. Mayroong kabayaran ang lahat ng ating ginagawa. Mabuti man ito o masama. Kaya sikapin nating tahakin ang tamang landas. Sapagat ang taong matyagang nagtatanim at nagpapatulo ng pawis ay aani ng tagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, James Quaton, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutea. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.